Hindi naman nagustuhan ni Gaston ang pang-istorbong ginawa ng kanyang sekretary. Seryoso ng mukhang hinarap niya ito na magtamang kanilang mga mata. Alam ng dating gobernador na inaalas ka siya ng sekretary niya. Ilagay mo yan doon. Turo ni Gaston sa malayong lamesa. Mauna ka nang mag-out at umuwi sa akin. May lakad pa kami. Dugtong niya na kaagad namang sinunod ng kanyang sekretary na may mapanukso pa ring mga ngiti sa labi niya. Nang sumara ang pintuan at makalabas ang sekretary, muli na naman siyang kinarga ni Gaston at pilit na pinaupo sa kanyang kandungan. Nagprotesta na doon si Nati kahit pakilig na siya sa pagiging maharot ng dating governor. Ibaba mo ko. Pangit kung maraming makakakita sa atin ng ganito. Sino pang makakakita sa atin? Pinauwi ko ng sekretary ko. Pilyon tugon ni Gaston na kumindot pa sa kanya. Humagikik lang si Nati. Napabiro ng hinampas ang balikat ni Gaston. Let me kiss you, baby. Konti lang, bago ko ituloy ang trabaho ko. Ungot ni Gaston sa nagmamakaawang tono. Wala namang nagawa doon si Nati. Kung hindi ang pagbigyan ito, siya na ang kusang humalik sa naghihintay na labi ni Gaston. Hindi siya tumigil, ngunit nang maramdaman niyang pumailalim na sa suot niyang damit ang mainit itong palad, nagkukumahog na siyang tumayo. Hindi na naman umangal pa doon si Gaston na satisfy na doong ngumisi pa. Bilisan mo na. Oo na, doon ka na rin maupo upang hintayin akong matapos dito. Inumin mo ang hot chocolate, masarap yan. Gusto pa sanang patutsadahan ni Nati si Gaston ng kalokohan, ngunit pinili na lang niyang sarili na wag na para matapos na rin ito sa kanyang natitirang trabaho. Hindi niya ito pwedeng landiin dahil mapagpatol pa naman ang lalaki. Hindi naglaon natapos ni Gaston ang kanyang trabaho. Excited na niyang kinuha ang kanyang coat sa sabitan at nilingon si Nati na sa mga sandaling yon ay tapos na niyang inumin ng inihandang hot chocolate sa kanya ng secretary. Tara na, Natalia. Tara. Maligayang tayo na rin ni Nati na nagawa na kaagad iangkla ang kamay sa isang braso ni Gaston. Kapag may time ka, baka pwedeng manood din tayo ng sine. Dagdag ni Nati na kaagad namang sinang-ayunan ni Gaston doon. Nakangiti pa rin ang mga matang nilingon siya ni Gaston. Ang saya niya ng araw na yon, maging ng kanyang puso. Sa hinaharap, palagi na niyang makakasama si Nati, lalo na kapag naging asawa niya na. Hindi siya uwi si Gaston sa nararamdaman. Hindi rin siya magaling mag-express noon sa mga salita, pero pinapakita to ng mga mata niya ang saya. Hindi na nagulat si Nati nang pagbaba nila ng parking ay may nakita siyang itim na Land Rover sa parking lot. Itong gamit mo dito? Nakangiting pinagbuksan siya ni Gaston ng pintuan. Oo, nagpalit lang ako dahil kasama natin si Brixton. Kailangan natin ng mas malawak na space para sa kanya. Namilog lang ang mga mata ni Nati. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang anak nilang hindi nila kasama ngayon. Pasok na. Sa passenger seat na upo si Nati na habang sinusuot ang seatbelt ay nilingon niya na ang likod ng bahagi ng sasakyan. Hindi ka ba takot na pag-isipan ng ibang tao na ano, old-fashioned? Tanggap ko naman yon. Matanda naman na talaga ako. Saka family cars naman ito. Hindi na kumibo si Nati na hinayaan na lang si Gaston na buhayin ng makina ng sasakyan upang umalis na sa lugar. Buhay na buhayan ng bawat iskinita ng lugar na kung saan ay maraming mga taong naglalakad. Summer pa yon at ang malamig na klima ng Baguio ay ang patuloy na humahatak sa maraming turista na magtungo sa lugar na yon. Kung kaya naman hindi na nakapagtataka na marami pa ring mga tao kahit na tapos ng Panagbenga Festival na dinarayo. Saan mo gustong kumain? Ikaw ang pumili. Good taste? Doon mo ba gusto? Alangan ni tanong ni Gaston na nais pagbigyan ng ibang choices ang kasamang babae. Doon lang ako nasasarapan eh. May suggestion ka ba kung saan pa may masarap na kainan? Sige, doon na lang. Naghanap na sila ng mapaparadahan ng sasakyan. Bago bumaba ng sasakyan, ay pinaalalahanan siya ni Gaston. Huwag mong kalimutan ng jacket mo, malamig sa labas. Marahan niya pang pinisil sa pisnisi natin na namula na. Para kay Nati ay nakakapanibagong pagiging sweet nito sa kanya. Ngunit anong magagawa niya? Ganito naman ito dati pa. Hindi na lang siya sanay pero alam niya sa kanyang puso na masayang masaya siya dahil nakabalik na sila sa dati nito. Anong ginagawa ng mga bisid mo? Kapag yakap ako niyan, hindi ako lalamigin. Pagak nang tumawa si Gaston sa hirit na yun ni Nati. Huwag ka nang makulit. Suotin mo ng jacket mo para hindi ka kapitan ng sakit, Natalia. Tuluyan na silang lumabas ng sasakyan at tumungo sa restaurant na kanilang kakainan. Hindi nakataka-taka sa paningin ni Nati ang takaw atensyon sa madla
ng presensya ni Gaston. Dati itong governor ng Benguet kung kaya naman malamang ay kilala at pamilyar ang kanyang mukha. Ang pinagtataka lang niya ay sa mga kababaihan lang yon. Pinangunutan niya ng noo ang mga babae. Halatang kinikilig sa panaka-naka ang sulyap sa kanilang banda. Tapos mamumula. Oo na, sobrang lakas pa rin ng sex appeal ni Gaston. Kahit na may edad na't nakakairita sa pakiramdam yun. Anong itsura yan? Bakit ka nakasimangot? Pahapyaw na tanong ni Gaston na nilagyan na siya ng pagkain sa plato. Akala ko ba gusto mo ditong pagkain? Ayaw mo na ba? Lipat na lang tayo ng ibang restaurant. Ano? Wala. Irap ni natin na hinagilap ng baso ng kanyang juice upang uminom doon. Sa sunod sa hindi crowded na restaurant tayo kumain. Nakakainis yung mga mata ng mga babaeng panay ang tingin sa'yo. Dukutin ko kayong mga mata nila. Naitikom ni Gaston ang bibig na lumalim pang tingin sa mukha ng kaharap niyang babae. Makikitang asar pa rin ito. Bakit ka nagsiselos? Hanggang tingin lang naman sila. Hindi naman nila ako matitikman at saka makukuha sa'yo. Kahit na. Sa susunod, dapat hindi ganito. Hindi man lang sila nahiya na may kasama ka. Lalo na yung nasa likod mo. Tingin ng tingin. Nakakainis talaga. Ani pa ni natin na pinandilatan ng mga matang babaeng huling lumingon sa banda nila. Ginagap na ni Gaston ang kanyang kamay upang kunin ang kanyang atensyon dahil nakita rin itong nandilat siya. Kumibot-kibot ng bibig niya na halatang kilig-kilig na rin sa ginagawa ni Nati ngayon. Hey baby, huwag mo na silang pansinin ha? Para kang sira. Ang mabuti pa, kumain ka na nang makaalis na tayo. Kapag papansinin mo sila, masisira lang ang gabi mo sa kanila. Sige ka, gusto mo yon? Nakangiting dumukwang na si Gaston upang hipuin at haplusin ang ulo ni Nati na biglang natigilan sa gagawin niya sanang pagsubo. Inangat niya na ang mata kay Gaston na nakangiti pa rin sa kanya. At malamlam ang mata. Nilagyan niya na ng pagkain ang plato ni Nati pagkatapos niyang gawin ang bagay na yon. Muli pang iginala ni Nati ang kanyang mga mata at lumaki pang ngisi niya nang makitang napuno ng inggit ang mga mata ng mga nakatinging babae sa kanila ng dating gobernador. Napalis ng selos na nararamdaman niya at pinagkibit niya na lang yun ang balikat. Ganito ka rin ba kasweet noon kay Paloma at Margie? Natigilang si Gaston sa tangkang pagsubo niya ng pagkain nang marinig ang sinabing yun ni Nati. Ang buong akala niya tapos na pero hindi niya alam kung bakit napunta sila sa mga nakaraan na naman niya. Nais niya rin sanang banggitin ng lalaki sa buhay ni Nati, ngunit alam ni Gaston na siya lang din ang magsiselos dito kapag ginawa pa to. Kailangan ba natin silang pag-usapan? Nakaraan ng mga yon, tapos na. Ikaw na ngayon eh. Gumuso lang si Nati at hindi na doon nagkomento pa. Minsan na nga lang tayo magkaroon ng ganitong pagkakataon, huwag na nating sayangin. Ha, Natalia? Napag-isip-isip ni Nati na tama nga naman yon. Bakit ba naisip niya pang banggitin ng mga bagay-bagay na yon? Matiwasay nilang ipinagpatuloy ang pagkain na nilamon ng sarili nilang mundo. Habang namimili ay naging mas clingy pa si Nati sa kanya na hinayaan lang naman ni Gaston. Willing-willy naman sa Gaston sa mga ginagawa nito sa kanya. Nagtungo na sila sa isang sikat na jewelry store na hindi nasani natin na pupuntahan nila ng lalaki. Hello, Governor Barcelo. Maligayang tura ng staff at maging ang manager noon ay lumapit na sa kanila. Ngumiti lang at tumango si Gaston na tinanggap na lang kung anong tawag ng manager sa kanya. Ano pong hanap nyo? May heirloom series po kami na usually ay hindi naman pwedeng exhibit. Sinulyapan na nitong babaeng kasama na dating gobernador na sa paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay ay alam niya napakahalaga ng babae sa kanya. Hindi tuloy mapigilan ng manager ang kanyang sarili na isipin na sobrang swerte naman ng babaeng yun. Tinitigan niya itong mabuti at ganun na lang ang palalaki ng kanyang mga mata na makilala niya to. Bunsong kapatid to ng number 1 attorney sa bansa na napapabalitang may anak ang dating governor. Siniglahan niya pa ang mga ngiti niya sa kanila. Nilabas niya ng mga alahas na sa tingin niya ay bagay na bagay sa babaeng kasama ni Gaston kung isusuot niya ito. 5 sets yon ng rubies, sapphires, diamonds, golds at jade. Malaking halagang katumbas nun. Kung bibilihin nila, pili ka na Nati, alin ang gusto mo? Walang keme naman pinili ni Nati ang set ng diamonds. Yan lang, pili ka pa. Alam ko niregaluhan ka na ng pamangkin ko ng rubies. Bakit hindi mo dagdagan ng gold? Alam kong marami ka na ring gold, pero sa akin naman galing ha. Ngiti pa ni Gaston na akala mo namimili lang ng damit. Kumuha siya ng gold at emerald. Nang tumango si Nati, binayaran niya na yon. Matapos iswipe ang kanyang card, personal na yung pinadeliver ng manager sa mansyon ng mga Barcelo. Nagpatuloy pa ang pamimili nilang dalawa doon. May mga damit para kay Brixton na kinuha ni Nati at hindi lang para sa kanya. Palihim niya rin kinunan doon si Gaston.
Hindi mo ba ako pipilian? May himig na pagtatampo na ang buong akala ni Gaston ay nakalimutan siya ng babae. Gusto ko rin ng bagong damit, tie at saka belt. Ikaw nang pumili para sa akin, Natalia. Malambing niyang pulupot pa ng isang kamay sa bewang ng babae habang nakatayo sila doon at namimili ng family clothes na gusto ni Nati sa kanila. Okay, halika. Hila na ni Nati kay Gaston patungo ng men's clothing area. Hindi lang shirts ang pinili ni Nati kundi maging trousers ay kinuha niya na rin si Gaston na halos sumabot ang ngiti sa kanyang tenga kada itatapat ni Nati sa katawan niyang damit at trousers na nasa hanger pa at utusan niyang sukat. Kada magustuhan ni Nati yon ay thumbs up lang ang kanyang binibigay upang sabihin kukunin na nila ang damit. Habang pumipili si Nati ng belt para kay Gaston, hindi sinasadyang may naispatan siyang pamilyar na mukha dito. Alam niya nakita niya na yon, hindi lang niya ma-pinpoint kung saang banda. Basta nakita niya ng babaeng panay din ang tingin sa kanya na halatang kilala rin siya. Pasugat na ng ngiti ang kanyang labi nang bigla niyang maalala kung saan niya nakita ang mukha nito. Lumilim ang kanyang mukha. Sabi na nga ba niya pamilyar to. Isa sa mga ex-girlfriend ni Gaston na nakapaskil online, kung kaya naman pamilyar talagang pagmumukha ng babaeng yun. Nasa side siya ng men's tie at nang magbagong ekspresyon ni Nati, mapang-asar lang itong ngumiti sabay sulyap kung nasaan si Gaston nakatayo at abala sa screen ng hawak niyang cellphone. Hindi man sinasadya, ngunit nagselos na naman doon si Nati. Bagamat halatang may edad na kasi ang babae, ay maganda pa rin ang postura at ang katawan nito. Bakit kasi ang dami niyang babae sa buhay? Humigpit ng hawak ni Nati sa belt na kanyang napili. Pasimpleng iniwas ng kanyang mga mata sa babaeng yun. Kukunin ko to, mahinhin na sambit ng babae na umabot sa matalas na pandinig ni Nati. Umangat ng paningin ni Nati nang makitang humakbang ng babae, palapit kay Gaston na wala pa ring malay. Gaston, long time no see. Nang marinig ni Gaston nang tumawag sa kanya, inilingan niya ng mata upang tignan kung sino yun. Bakas ang gulat sa mga mata ng dating gobernador na makita niya kung sinong babaeng tumawag sa kanyang pangalan. Wala sa sariling lumibot ang kanyang mga mata. Upang hanapin sa area si Nati, kitang-kita niya na kaagad ang masamang tingin nito sa kanya at ang pagbalik nito ng belt na kanyang hawak sa lalagyan. Hindi man ito magsalita ay kitang-kita niya sa mga mata nito ang selos at galit. Kinilig pa ang puso doon ni Gaston ngunit kaagad yung napalitan ng pag-alala. What a coincidence, Felicia. Malakas ang naging tao ni Felicia na sinadya niya upang marinig ni nating nag-uusap silang dalawa ni Gaston. Feeling close na bahagyang pinalo niya pa sa balikat si Gaston na kaagad namang nakaiwas at hindi naabot ng kamay niya. Bahagyang napahiyado ng babae na hindi nakaligtas sa paningin ni Nati na nagkaroon na ng lakas ng loob na lumapit sa kanilang dalawa. Malambing iniyakap pa ni Nati ang isang kanyamay sa bewang ni Gaston na nagulat sa kanyang ginawa. Ganun pa man inakbayan na lang niya si Nati upang hindi naman ito magtampo sa kanya. Nakapili ka na ng belt? Malambing niyang tanong na sa harap mismo ni Felicia hinalikan ng tuktok ng ulo ni Nati. Tapos na, pakita pa ni Nati na hindi na inalis ang mga mata sa babaeng kaharap nila na biglang na-estatwa na. Wala naman sanang pakialam si Felicia kay Gaston. May partner na rin siya ngunit kada makikita niyang lalaki, hindi niya mapigilang balikan ang nakaraan nila. Lalo pat sobrang minahal niya noon ang lalaki. Sa picture okay lang, ngunit kapag ganitong personal, hindi niya mapigilang manghinayang sa kinahantungan ng kanilang relasyon noon. Wow, ganyan mo siya kamahal? Naging mapakla ang tunog noon sa pandinig ni Nati at Gaston. Lihim na natawa na si Nati sa pagiging bitter ng babae, ngunit hindi niya pa rin mapigilan ang magselos dito kahit natahas ang narinig naman niyang sagot dito ni Gaston. Yes, sobrang mahal ko sila ng aming anak. Proud na tugon pa ni Gaston na ayaw namang maging bastos sa dati niyang nakarelasyon. Hindi niya rin naman sinasadya na gustuhin siya noon. Bahagi sila ng nakaraan na lang niya. Please excuse us. Dugtong pa ng dating gobernador na ginaya na si Nati patungo sa cashier upang magbayad na sila. Magkasabay silang lumabas ng store, bitbit ang kanilang pinamili. Napansin na ni Gaston ang pananahimik ni Nati na animoy may malalim siyang iniisip. Sa itsura pa lang nito na kahit hawak niya isang kamay, alam niya na kung anong dahilan nun. Malamang nagsiselos na naman ito sa kanilang nakasalubong. Hindi naman niya yun sinasadya. Inakbayan niya na si Nati upang mas mapalapit sa kanyang katawan. Hindi pa rin to nag-react at hinayaan lang siya nito dito. Galit ka ba sa akin, Nati? Malambing ang bulong sa tenga ng babae. Hindi man lang siya nilingon. Tuloy pa rin ang lakad dito. Nakaraan ko na yon, hindi pa kita kilala nang dumating siya sa buhay ko. Kung inagahan mo lang sana, hindi ako nagbilang ng maraming babae. Siyempre, magiging faithful na ako sa'yo mula noon. Huwag ka nang magselos.
Inirapan na ni Nati si Gaston nang mag-angat ito ng paningin sa kanya. Bakit kasi ang dami mong naging babae? Humagalpak na si Gaston. Bakit nga ba? Hindi niya kasalanan kung lapitin siya ng mga babae noong kabataan niya. Oo na, gwapo ka na, pero hindi sapat na dahilan yun upang magbilang ka ng babae tapos lahat natikman mo. Tinikom na ni Gaston ang kanyang bibig at hindi na nagsalita pa. Guilty siya doon kaya hindi na siya mangangatwiran. Siguro pinagtatawanan nila ako kasi natikman ka rin nila. Hinto pa ni Nati sa kanilang paglalakad, sabay padyak ng paa. Ilang beses ibinuka ni Gaston ang kanyang bibig. Masyado kasing wild ang nasa isipan ni Nati ng ilan na hindi makatotohanan. Normal na natikman niyang mga labi nila pero bilang lang naman ang lumagpas at naging mapusok. Nati, nakakainis. Kinalas na ni Nati ang pagkakaakbay sa kanya ni Gaston na sinamaan na naman ang tingin ng lalaki. Hindi dapat siya nagagalit lalo na't may naging ex-boyfriend din naman siya. Pero kapag naisip niya na siya rin naman ang nakauna sa kanya, pakiramdam niya, luging-lugi siya. Kung nakilala niya lang din kasi ang lalaki noon nang makuha siya, malamang hindi na humantong sa naging patay na patay siya kay Alex. Ngayong naisip niyang bagay na yon, bigla niyang naalala ang hipag niya si Krisa. Kung hindi yun nangyari, hindi nito makikilala ang kanyang kapatid na si Nick. Sadyang may purpose nga talagang lahat ng mga nangyayari. Magandang kinalabasan nito sa parte ng kapatid niya. Natalia, hinawakan na ni Gaston sa magkabilang balikat si Nati upang hulihin ang mga mata nito. Nakasimangot siya tinignan ni Nati na kulang na lang ay humaba ang nguso. Hindi niya maintindihan kung bakit napakabugnutin niya. Pwede bang wag na natin balikan ang nakaraan? Nandito na tayo sa present. Ikaw at ako, nandito na tayong dalawa oh. Hindi siya sinagot ni Nati na galit pa rin at pagtatampo ang nakarehistro sa muka. Sige na, inaamin kong kasalanan ko na. Pero anong gagawin natin kung habulin ako ng mga chicks noon? Ewan ko sa'yo. Umuwi na tayo. Sad ni Nati na pamarcha nang iniwan doon si Gaston. Wala namang nagawa ang dating governor kung hindi sundan si Nati. Hindi na nila tuloy nagawa pang manood ng sine. Sigurado ka? Ayaw mo nang manood ng sine? Nasa parking lot na sila at nakalulan ng walang imik na si Nati sa unahan ng sasakyan. Sayang, may maganda pa namang palabas. Ikaw na lang manood mag-isa kung gusto mo. Magtataksi na lang ako pa uwi ng mansyon nyo. Angil niya kay Gaston na kaagad bumahag ang buntot. Umikot na ito upang pumasok na sa driver's seat at hindi na kinulit pa si Nati na manunood sila. Sige na nga, sa susunod na lang. Talunan niyang sambit na hindi na ginustong makipagtalo sa fiancé na mainit ang ulo. Nilamon sila ng nakakabinging katahimikan habang pauwi. Panaka nakasulyap ni Gaston kay Nati kapag may pagkakataon at kapag may traffic sa kanilang unahan. Nanatili naman ang seryoso mukha ni Nati na kahit nakikita sa gilid ng kanyang mga mata ang ginagawa ni Gaston. Hindi niya malang ito pinakaksayahang lingunin kahit na saglit. Doon ako matutulog ngayong gabi sa silid kung nasaan si Brixton. Matulog ka na mag-isa mo, deklara ni Nati na kinakurapan ng mga mata ni Gaston sa labis na pagkagulat. Hindi na mahandal si Nati dito. Okay, sang-ayon ni Gaston na nakaisip ng paraan sa problema niya. Dahil sa silid nila ni Nati patutulugin ng anak. Ipinagtaka naman ni Nati ang naging sagot niyang iyon na para bang hindi big deal dito ang sinabi niyang pananakot. Hanggang maalis ang sama ng loob ko sa'yo, sa anak natin ako tatabi. Manigas ka na walang kayakap sa gabi kung hindi ang comforter. Muli pa niyang pananakot kay Gaston na sinamahan na niya ng mga irap. Walang problema sa akin yun, Natalia. Magaan pa rin tong sagot sa mas ikinis pa ng loob ni Nati. Hindi na sila muling nag-usap pa hanggang sa tuluyan silang makauwi ng mansyon ng mga Barcelo. Gising pa ang Donya pagdating nila. Kakarating din lang nila halos galing ng dinner doon kung kaya naman nasa sala pa. Naunang bumaba ng sasakyan si Nati. Plano niya sanang mauna na kay Gaston sa loob ngunit hindi niya itinuloy nang makitang matandang Donya na gising pa't malakas na naririnig niyang mga halakhak habang kausap ang anak nila. Nakababa na lang at lahat si Gaston ay nakatayo pa rin doon si Nati na para bang hinihintay siya para sabayan na rin nila. Bakit hindi ka pa pumasok? Matapos na irapan ay pamarcha ng iniwan ni Nati si Gaston na tanging malakas na tawa lang ang ginawa. Binitbit na nito ang mga paper bags na kanilang pinamili. Kung anong pagkabusangot ni Nati kanina ay kaagad naglaho nang makapasok siya ng sala at matanaw ang matandang Donya na nandun at kaharap ang marami pang energy nilang anak. Oh, bakit narito na kayo? Ang aga pa. Tapos na agad ang date nyo? Hindi pinanganak kamakailan si Doña Josefina kung kaya naman isang tingin niya pa lang sa dalawa ay halata na kung bakit. Hindi ba sinabihan ko naman kayo na okay lang kahit na bukas na kayo umuwi? Kayong dalawa talaga. Bago pa maibuka ni Nati ang kanyang bibig upang mga tuwiran, ay agad na nagsalita si Gaston. Mama, masamang pakiramdam ni Nati kaya
Umuwi kami kaagad. Sasama ko na siya sa kwarto. Kumain na rin kami. Oh, meron siyang dalaw? Alam ni Gaston kung anong ibig sabihin ng ina ni kinatango na lang niya kahit na hindi naman siya sigurado doon. O sige, hindi ko na kayo haharangin. Napatitig na si Doña Josefina sa anak samantalang napakurap naman ng kanyang mga mata si Nati. Nais na magprotesta, ngunit hindi niya na nagawa ng iginaya na siya ni Gaston paakyat ng hagdan. Kung lalaban siya dito, makikita siya ng matandang Doña at ni Vanji, maging ng anak nilang si Brixton na makahulugan ng tingin sa kanya ng oras na yon. Bitawan mo nga ako, anong may dalaw na pinagsasabi mo? Gumawa ka pa talaga ng kwento ha? Angil ni Nati matapos na makaakyat sila ng hagdan at nasa tapat na sila ng silid ng lalaki. Nagawa mo pa talagang magsinungaling kay mama. Ngumisi lang si Gaston na halatang aliw na aliw sa galit na ipinapakita sa kanya ni Nati. Magpapalit lang ako ng damit at sa silid kung saan matutulog si Brixton. Doon ako matutulog. Muling banta ni Nati na nauna nang pumasok ng kwarto. Akmang ibabalibag na sana nito ang dahon ng pintuan, ngunit agad na nasalo ni Gaston. Nati, di ko naman kasalanan na. Muling lumingon si Nati at nalilisik ang mga mata nito kung kaya naman natigil ng magsalita si Gaston. Sige na, sorry na. Ako nang may mali. Tama ng galit. Mabilis kanyang tatanda. Humakbang na si Gaston papalapit kay Nati sa kabila ng mga pagbabanta niya sa dating gobernador. Umatras naman si Nati upang makaiwas dito hanggang sa bumangga ng legs niya sa gilid ng kama at tuluyang napaupo na dito. Tinukod ni Gaston ang dalawa niyang palad sa magkabilang gilid ni Nati, kaya naman kulang na lang ay mapahiga ito. Tinulak siya ni Nati sa dibdib upang mapalayo sa kanyang katawan, ngunit parang bakal sa tigas iyon na hindi pa rin matinag si Gaston na matamang nakatingin ang mga mata sa kanya. Tinanggal niya ng kamay na tila napaso na. Hindi niya mapigilang mapatingin sa nakabukol nitong trouser sa pagitan ng kanyang mga hita at kapag dakay umangat yon sa kanyang mukha. Umirap ang mga mata niya matapos na mapalunok ng laway na animoy talagang sabit sa dilig. Inabot na ni Gaston ang kanyang leeg at marahang hinaplos yon na kahit na anong iwas ni Nati, ayaw alisin ito ng lalaki. Galit pa rin ako sa'yo, singhal ni Nati kahit na alam niya sa kanyang sarili na unti-unting natutunaw ang galit niya. Lumayo ka nga sa akin. Hindi ka ba naiinitan? Huwag mong idikit sa akin ang katawan mo. Ano ba? Lumayo ka sabi eh. Mula sa leeg ay umakyat ang palad ni Gaston patungo sa isang pisngi ni Nati upang mapirmi lang ang tingin sa kanya. Patawarin mo na ako, baby. Maintindihan mo sana na bata pa ako noon at hindi pa kita kilala. Hindi ko naman tinatanggi na nagkaroon nga ako ng relasyon sa iba't ibang babae. Ngunit hindi naman kagaya yun ng pag-ibig ko sa'yo. Mas malalim ngayon. At desidido ako na makasama ka habang buhay. Ikaw at ikaw na lang, Natalia. Kumibot-kibot ng labi ni Nati kahit na panay ang ikot sa kawalan ng kanyang mga mata. Totoo naman ang sinabi nito, hindi niya lang talaga matake na lagi na lang nilang nakaka-encounter ang iba pa sa kanila na parang sinusubok siya. Patuloy na haplos ni Gaston sa kanyang pisngi. Hindi na nakahumang babae nang abutin na ni Gaston ang kanyang labit ilang minutong dampian yun ng magaang halik. Patuloy na uminit ang kanyang pakiramdam na kung hindi niya pagbibigyan ang sarili biglang sasabog na yon. Galit ka pa ba sa akin ha? Umiling si Nati na nawala ng halik ng galit sa kanyang mga mata. Napalitan yun ng tunay na nararamdaman niya. Muling inabot ni Gaston ang labi ni Nati na nagawa niya ng tanggalan ng saplot ang katawan habang magkalapat ang kanilang mga labi. Pabalagbag sa kama niyang inihiga ito at walang kahirap-hirap na niyang inangkin. Ilang katok ang pumukaw sa kanila, mabuti na lang at tapos na sila sa kanilang ginagawa. Natatarantang nagtungo si Nati sa banyo na para bang takot siyang mahuli ng ina ni Gaston. Kahit naligal naman sila. Nagsuot lang naman ng roba si Gaston dito. Mama, ano kailangan mo? Magulo pang buhok ni Gaston noon na agad namang naunawaan ng matandang nasa likod pa rin at nakaalalay ang kanyang mga caregiver. Ang isa pa nga doon ay may dalang tray kung saan mahalimuyak ang honey ginger tea na pinagawa niya. Naisip ng matanda na makakatulong yun upang pag-aani ng pakiramdam ng future niyang manugang. Maayos na bang pakiramdam ni Nati o hindi pa? Pinagawan ko siya ng honey ginger tea. Baka sakaling makatulong. Hain ng Donya na minuwesta pa ang tray na dala ng isa sa mga caregiver niya. Tinapik niya pang balikat ni Gaston. Gio, matanda ka na pero hindi ka pa rin marunong mag-alaga ng katawan ng babae. Moody talagang mga babae kapag merong dalaw. Kaya intindihin mo ang mood swings niya.